Isa lang ang hinugot sa tadyang mo, hindi pwedeng dalawa. Yung kinasal mong Amerikano, dalawang tadyang kasi dalawang beses kas pakasal. Pero tayo Pilipino, isa lang. At si Mary Ann lang yan. At Mary Ann, isang lalaki lang din ang pinagbudutan na yung tadyang. At yan ay si JR. Ganun kasagrado ang kasal. Meron pa tayong kasabihan. Ang kasal ay hindi parang kanin na mahilig. Pag pinasok na pag sinuko at papasok ay iluluwa. JR. Ibig sabihin doon, no return, no exchange. Hindi na pwede isolate, hindi na pwede ibalik. Diba? Okay, malinaw. Hawak kamay kayong dalawa. Tandaan ang lalagas inyo ang buhay may asawa. Tatalikurin na yung buhay binata at dalaga. Nung binata ka, JR, yung umaga na buhay, ngayon, maaga ka na umuwi. May asawa ka na. At ikaw din naman, Mary Ann, bawas na rin yung barkada. Diba? Kasi, kaya sikasuhin ka ng asawa, tahanan, anak. So, iba na yung buhay, dalaga, iba yung buhay may asawa. Iba yung buhay binata, buhay may asawa. Okay, so, ngayon, kapatid, saksi ay yung magulang, ninong at ninang at ang ating Panginoon. JR, tinatanggap mo ba maging asawa sa hirap at ginhawa sa iyong Mary Ann? Nangangako ka ba magiging mabuting asawa para sa kanya? Nangangako kang magiging mabuting ama na iyong mga anak? At nangangako kang mamahalin at paglilingkuran ng iyong asawa? Ikaw na ba, Mary Ann? Saksi iyong magulang, ninong at ninang at ang lahat na narito. Iyo bang tinatanggap sa hirap at ginhawa na maging asawa si JR? Nangangako ka ba magiging mabuting asawa para sa kanya? Nangangako ka magiging mabuting ina na iyong anak? At paglilingkuran, mama nila yung asawa si JR. Pinagpala kayo ng Diyos, ngayon magkaharap kayo na rin. Ang iyong marriage vow. Sabihin ko sa isa, I love you and death do us part. So si JR muna, pwede nang dagal niya. Okay? I love you to death do us part. Hindi naramdaman niya, hawak mo dalawang kamay. Ibigan mo sa mata. I love you to death do us part. I love you, JR, till death do us part. Ayun, pakapaka po natin ang kanilang pangako sa isang isa. Narinig natin, no? Pangako nila yun. Pagtibayin natin ang pamagitan natin pagsusuot ng singsing. Tinatawagan ko pa yung may hawak ng singsing. Tayo ay sising. Ayos, yung dalawa. Ano po ang singsing? Ito po ay simbolo ng walang hanggang relasyon ng babae at ng lalaki. Ito ba? So ang singsing po ay bilog. Ibig sabihin po, walang katapusan. Katulad ng pagmamahalan at pagsasama bilang mag-asawa ni JR at ni Mary Ann. Okay? Basbasan ng Diyos at pagpalain ang mga singsing na ito na sumisimbolo ng walang hanggang relasyon, pagmamahalan ni JR at ni Mary Ann. Yung bouquet. Tanggalin mo. Mary Ann, Tanggalin mo muna ang bouquet. suot mong singsing na ito, pangtanda ng aking tapat, matwagas, talisay, at walang hanggang pag-ibig sa iyo. Mary Ann. Mary Ann. JR, isuot mo ang singsing na ito. Ito ang handa ng aking tapat, nagwagas, dalisay, walang hanggan, pag-ibig sa iyo. Okay? Tinatawagan pa may hawak ng aras sa ating point. Narito po ang aras na sumisimbolo ng kabuhayan o pagpapala ng lalaki at ng babae sa isa't isa. Ang sabi ng Diyos, nasa tao ang gawa, pasabihan natin, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa.
Ang sinasabi ko sa kinakasal ko, JR, hindi kayo pwede mabuhay na puro I love you, I love you. Kailangan may isasayang bukas. Kailangan naghahanap buhay mo tayo ang lalaki at wag ang babae. So, bagamat wala tayong tinatawag nating yung ibang seremonya, lalagyan ng veil. Ibig sabihin, sa balikat ng lalaki, nakabalikat ang responsibilidad ng itong pamilya. Sa ulong babae, katuwang ang asawa ng lalaki. Of course, yung court is symbolizes tayo ngayon. Ang mahalaga ay ang kabuhayan ng pagpapala na nagmumula sa Diyos bilang mag-asawa. So, ang lalaki ang good provider, leader of the house, and a role model. Kapag ang babae nagsisikap at nagsisilip. Tanggal mo yung panyo. Panyo mo, tanggalin Kasi mo mo. na yung panyo. Okay? Ang Diyos na magbatbat at pagpala sa mga araw na ito. Sumagana ang iyong buhay, pagpalain kayo ng Panginoon mula ngayon, pagpalain ka na. Amen. Mary Ann, tanggapin mo ang ating aral. Pangakasa na lahat ng ating sweldo, ibibigay ko sa iyo. Iyong sinunod at pagyamanan para sa mga kinabukasan ng ating mga anak. Tama. Nangako ako sa iyo, JR. Ito ang ating anak. At iyong sweldo na ibibigay sa akin ay aking sisinupin at pagyayamanin para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Amen. Okay, Medan, tatalo mo na yan. Ikaw ang magbabudget sa bahay, ha? Mabawasan mo na ang kumari. Kumaring Natasha, kumaring Apon, kailangan simple living, kailangan magsisinod. At ikaw, JR, yun nga, good provider, bilang mga ng tahanan. Alam niyo may role niyo, ha? Husband and wife. Okay? So, ang Diyos, magpaspas at magpala sa inyo. Ako pa may kayo kapatid, yun. Pinanya ko po yung magulang, magkasalito ng mga anak. Malikod po kayo na inyong mga anak. Sa likod ng anak. Inyo pong ilayhan or bigyan ng basbas sa inyong mga anak. Sa kanang balikan o sa kanang pulot, pati ng mga kamay. Sumunod po kayo sa akin. JR at Marian. JR at Marian. Bilang inyong magulang, aming iginagawad, ang mayamang bindisyon, Mayamang desisyon. at pagpapala. At pagpapala. Magsama kayo at magmahalan Sama kayo't magmahalan. sa hirap at ginawa. Sa hirap at ginhawa. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain kayo ng Diyos. Amen. Amen. Salamat po. Ninong at ninang naman. Ninong at ninang, your blessing. Okay? You bless your anak. Ayan. Lay your hand upon them as you give your blessing to them. JR at Marian. Bilang inyong ninong at ninang. Pangalawang magulang. Aming iginagawad ang mayamang bendisyon at pagpapala.